Paano mag-install ng kill switch sa Honda Click 125 na motor? So yan ay output na guys, natapos na yan ni Mister. So ito yung mga gamit na kailangan niya. Meron din siyang drill na ginamit, hindi lang napasama dyan sa unang video. Tapos ayan yung connections ng kill switch ng side stand. So makikita yan sa ilalim ng upuan ng motor. So para makita yung connections ng kill switch ng side stand, kailangan baklasin muna yung ilalim ng upuan. So yung tinuturo ni Mister, yan yung mga tornilyo ng box at kailangan tanggalin. Nung natanggal na niya yun, so inumpisahan na niyang putulin yung isang connections wire nung kill switch ng side stand kasi dyan din niya itatap yung additional na kill switch. Ayan guys, so diba? So pinutol na niya gamit yung pliers. So dyan niya itatap yung additional na kill switch. Tapos kinabitan niya ng flat wire, ayan no. Tapos ibinalik na dun sa connection port nung connections ng kill switch ng side stand. Ayan guys, so ganyan lang yung mga ginawa niya. Pagkatapos niya, nag-trial kami na kung gagana yung additional na kill switch. Tignan nyo guys, so i-start niya yung motor. Ayan no. Tapos, saka niya hihiwalay yung flat wire. Ayan. So, tumigil yung motor dyan. Ayan no, o diba, nag-stop yung motor. So, yan yung box. Binutasan niya kasi ilulusot niya doon yung wire galing doon sa ilalim. Yun nga yung extension wire. Galing doon sa may connections ng kill switch ng side stand. So, kailangan papangatin niya doon sa may ibabaw ng box para lumabas yung pinakadulo ng flat wire. Ayan. Kasi doon niya kakabit yung pinaka-switch doon sa dulo ng flat wire. Tapos ayan na yung flat wire. So nakalabas na siya doon sa butas na ginawa niya doon sa may box. Ayan no. So nakaultaw na yan. Siguro mga kalahating metro yan yung nilabas niya na wire. Tapos sa dulo, yan yung kakabitan ng switch. Tapos inumpisahan na niyang ibalik yung screw nung box para mag-fix na siya dun sa motor. Ayan. So, kailangan may balik mo lahat ng screw na tinanggal mo para maayos yung pagkakakabit ng box. Ayan. So, isa-isa rin niyang binalik yung mga screw. Kung ano yung mga pinagtatanggal niya, dun din niya ibinalik isa-isa. Ayan o. So, gumamit siya dyan ng screwdriver. Tapos, yung huli, kinabit na rin niya yung fairings. Ayan o. So, medyo natanggalan dyan sa fairings kasi kailangan i-fix mo maigi yung pagkakakabit yan para hindi siya nakaangat. So, ayan. So, ini-screwdriver din niya. Or ginamit siya ng screwdriver para ma-lock yung mga screw nung fairings. Ayan. Tapos, ayan na nga yung extended flat wire. So, kinabitan niya na niya ng halo switch. Tapos, ang ginamit lang niya ng wire dyan is yung normally open na wire. So, 5 kasi yung wire dyan. Hindi niya ginamit yung tatlo kasi yun lang dalawa yung kailangan niya. On and off lang kasi yung magiging purpose nung switch na yan. So, yung yellow tsaka yung white lang yung ginamit niya. Tapos, ayan na yung extended wire. The moment of truth. So, ito na yung output, guys. Kasi, wait lang. Ayos. Oh, yusa.